Yung WhatsApp mga sangkay. Ito na nga, meron tayong pag-uusapan. Kita nyo naman ang ating thumbnail, di ba? Kung kay Joel Villanueva na dapat disqualified na pala dapat to eh. So, ang ginawa, pinagtakpan ng Senado. Pinadi-disqualified na ni Conchita Carpio, ang dating ombudsman. So, bakit ngayon? Diba? Pakinggan natin ang tungkol kay Joel Villanueva. Ito, pakinggan natin. Ngayon na-appoint si Rimulya bilang ombudsman. Ang dating ombudsman noon, panahon ni Pinoy, ay si Conchita Carpio Morales. Naungkat na naman itong issue kay Joel Villanueva. Si Joel Villanueva na naman ay talagang kahit anong pagmamalinis dito ni Joel Villanueva, marami talagang issue ito. At ang mga issue dito ay korupsyon, katiwalian. Itong si Joel Villanueva nung sa sinitering, diba, nung pinagbibintangan. Ipaswer-swer pa. 3 years na raw siyang ayaw na ayaw sa flood control. Pero bakit ngayon siya nai-issue? Ano ba talaga? Ano ba talaga, Joel? Ito nagdaang eleksyon 2016, pinansisibak na agad sa pwesto si dating Sibak Party List Congressman at ngayon Senador Joel Tesdaman Villanueva. Napag-alaman kasi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na may anomalya umano sa paggamit ng kanyang pork barrel noong taong 2008. So, opisyal na bahayag ng Office of the Ombudsman, guilty daw si Villanueva sa mga kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of service. Bukod yan, haharapin din daw ni Tesdaman ang 2 counts ng graft. 1 count ng malversation of public funds at 1 count ng malversation through falsification of public documents. Lumabas daw kasi sa investigasyon ng ombudsman na naglabas ng 10 milyong piso ang BBM na pork barrel ni Villanueva noong June 10, 2008 para sa mga agri-based livelihood projects sa iba't ibang bahagi ng Region 11. Ginamit daw ang pera sa pagbili ng mga binhi ng pechay, labanos, sitaw at mais. Pero nang veripikahin, wala naman daw na ipatupad na livelihood project sa naturang rehiyon. Hindi rin daw pwedeng taniman ang lupain ito ng mga gulay na nabanggit. At ang mga pangalan ng umano'y benepisyaryo ay wala sa listahan ng mga rehistradong botante at residente doon. Peke rin daw ang mga dokumentong isinumite ni Villanueva at ng kanyang mga tauhan. Sa makatwid, isa raw itong ghost project. Bukod kay Villanueva, sangkot din daw dito sina dating Agriculture Secretary Arthur Yap, ilang empleyado ng DA at Villanueva, at ilang representante ng NAPCOR na tumayo umano na implementing agency ng proyekto. Pero tugon ng senador, lumang kaso na ito at wala naman daw siya ganong kalaking perang natanggap. Dati na rin daw napagalaman ng NBI na peke ang letterhead at pirma sa ilang dokumento. Taon lang tayo para masaktan at hindi po itatagong nakapanggagalit kasi yung mga nakaraang panahon, halos 3 taon na po ito, nakakasama ng loob man, lagi natin sinasabi, sakripisyo natin ito at ito'y ambag natin para sa mas maayos na proseso ng ating judicial system. Ngayon po, parang hindi sakripisyo, parang pinapako mo ako sa krus. Hindi yung pakiramdam po. Nag-file na rin daw si Villanueva ng motion for reconsideration at hahayaan na raw niya si Senate President Coco Pimentel na magdesisyon kaugnay nito. Patuloy naman daw siyang naniniwala na sa huli, mananaig ang hustisya. Positibo tayo sapagkat alam natin ang katotohanan at tayo po ay walang tinatago, hindi tayo natatakot sa katotohanan. Ngayon, may bagong taon, panahon ni Pinoy, si Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, nag-aayag ngayon ng kanyang sabi niya, dapat ngayon, ang isang maunawaan ng nating mga Pilipino, dapat kung may desisyon, may mga desisyon na dapat ipatupad. Kasi ang sinasabi ni Conchita Carpio Morales, nung panahon na siya ang ombudsman, naglabas siya ng dismissal order ng galing sa pwesto itong si Joel Villanueva. Kasi nasangkot ito sa PIDAP scam noon, nung panahon, napulis yung PIDAP scam. Nasangkot din itong si Joel Villanueva. Kaya yung pagkakasangkot ni Villanueva sa mga kasong ganyan na katiwalaan, hindi lang naman noon yan, ay ngayon yan. Noon pa, nasangkot na siya.
Kaya nga sabi ni noong panahon na ombudsman itong si Conchita Carpio Morales, nag-order na siya na i-dismiss yan. Kaya lang ang ginawa ng Senado, hindi sinunod. Hindi sinunod. Hindi sinunod yung dismissal ni Joel Villanueva. Kaya nakakalungkot, ito na, nag-react na ngayon si Conchita Carpio Morales. We are the laughing stock of other countries because we don't know how to enforce our law. We don't know how to implement the decisions that are spawned from legal proceedings. Ang tinutukoy niya nito, yun na nga, nung panahon na siya ang ombudsman, dinesisyon na yan. May desisyon na siya dyan kay Joel Villanueva. Tapos hindi naman pinatupad ng Senado. Kumbaga, dinipinsahan ng Senado noon si Joel Villanueva. Kaya yung mga sinasabi ni Villanueva na malinis siya, na wala siya, hindi po yan. Noon pas na involved na siya dyan. Ayan ang patunay. Yan ang patunay. Ito pa mga sangkay. Pakinggan pa natin yung kay Joel Villanueva. Sabi ni Atty. Claire. Welcome back to my YouTube channel, Patas with Atty. Claire. Today is October 11, 2025. At maganda po natin ito pag-usapan. Okay? Hindi ko na po nakita yung video na hanap po kung saan parte. Medyo mahaba po yung interview ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama po si Karen Davila. So kukunin ko na lang po yung news mismo kung paano niya ito sinabi. Okay? It's all about the permanent disqualification, dismissal and permanent disqualification of the Senator Joel Villanueva. Kung bakit daw nasi-shield ng Senado at bakit daw nakatakbo pa ngayon. Okay? Mga clear. So, share ko lang to. So, news na lang tayo. Babasahin ko na lang. Hindi ko makita yung video. Okay? Nakita ko pero hindi ko na makita sa part. Okay? Pilipinas naging joke dahil kay Joel. Ex-Ombudsman Conchita Carpio Morales hits Senator for shielding Villanueva. Yan na. Senador ang sinasabing maharang sa dismissal nito. Actually, may decision kasi ang ombudsman na i-dismiss ito. Okay? Tignan natin. Para alam nyo kung saan ito nagsimula. Tama ba? Tama ba ang senador? Ang Senado? O tama ba yung ombudsman? I-aralin natin mga kapit. Former Ombudsman Conchita Morales means no words in blasting the Senate's defiance of her, Ombudsman, hindi Sandigan Bayan, Ombudsman. Decision, order, dismissing Senator Joel Villanueva, saying the Philippines has become the laughing stock of other nations for its failure to enforce the law even on powerful officials. So, ibig sabihin, may decision ng Ombudsman regarding the dismissal of Senator Villanueva. Tignan natin bakit. Morales, who also served as Supreme Court Justice, said the Senate's decision to shield, tinuberan, na shield, si Villanueva from dismissal showed how lawmakers protect their own at the expense of accountability. Okay? In other words, may kaso si Villanueva at pinadismiss ni Ombudsman Conchita Morales sa isang decision noong 2016. Pero bakit nakatakbo pa? Diba? Yan. So, yan na. Tingnan natin na. In November 2016, okay, tingnan natin na mga klira. So, in November 2016, Morales ordered, si Morales lang Morales ordered Villanueva's removal from public service for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the service over the alleged misuse of 10 million in PDAF, Priority Development Assistance Fund, allocations in 2008, when he was still a SIBAC party list representative. In other words, mga kapatid, siya ay congressman na. Right? Congressman na. So ano to? Administrative case ba to? Kasi hindi to criminal case. Pinapalimog niya. So dapat itong ni-refer sa Sandigan Bayan. I know meron naman sa Sandigan Bayan na criminal case. So dito, lumalabas, sa order niya, ay pinatatanggal niya si
SIBAC Party List Representative Joel Villanueva. From office, ba? Villanueva denied the charges, claiming the signatures and documents used against him were forged. Ayan din. The usual defense ng mga politiko. Forged yan. Okay? So sabi niya yun, at least, Grabe, no? 2016 pa lang, nasisibak na ng ombudsman si Joel Villanueva. Bakit itong mga senador hinaharang? So ano ba talaga? Itong mga senador na to dapat ito i-abolish na tong Senado Kasi nagtatakipan Nagtatakipan sila. Kaya magulo. Alam mo yung investigation sa Senado, walang mangyayari yan kasi halos karamihan involved yung senador. Tapos ngayon nagtatakipan sila. Kaya tama-tama lang talaga na binuo ang ICI. Ayan, ombudsman, may bago na tayo. Yung hearing sa Senado, huwag na pansinin yan, huwag na pondohan. Sayang na yung pondo ng taong bayan, yung pera. Hearing ng hearing, walang mangyayari. Pinapatagal. Delaying tactics lang yung mga nangyayari. Wala namang resulta Di ba? instead of enforcing the ombudsman's decision, the Senate closed ranks around Villanueva. Ito yung bintang. Arguing that the ombudsman had no authority to remove an elected member of the Congress. Sabi na Senado, hindi namin matatanggal yan. Kasi walang authority ang ombudsman na magtanggal ng elected member ng Congress. Diba? Yun yung issue ngayon. Pero, syempre, hindi maganda sa panlasa ni ex-ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi sinunod yung kanyang desisyon na tanggalin. So, ang tanong natin, pinatanggal mo. So, definitely, hindi to criminal case, di ba? Kundi 3, 2, 1, stop. admin case ang labas. Administrative case ang labas. Yan. Otherwise, sabi niya, everybody wants to be a senator, Morales. Because no matter what infraction of the law you commit, you will still remain senator. So, ibig sabihin, kahit ano bang mali mo, kung gusto mo mag-senador, pwede kang maging senador. So, as about the impact of Senate's defiance, Morales needed hold back. We are the laughing stock of the country because we don't know how to enforce our laws. We don't know how to implement the decisions that come from legal proceedings. So sabi niya, yung kanyang ginawa para ma-dismiss ito si Villanueva, nung ito ay congressman, dapat pinatupad. Diba? Yan. So, okay. Tingnan natin saan ba galing ito, mga kaklira. Ano ba ang kaso dito? Tingnan lang natin. So, nakita nyo na. Nakita ko na sa inyo yung ito. Yan, tingnan natin Ombudsman orders dismissal of Joel Villanueva, that's 2016. November, Okay. Yung dahilan, tingnan natin, ba't siya pinatanggal, Okay, ito. Ombudsman has ordered the dismissal from service of SIBAC Party List lawmaker and now Senator Emmanuel Joel Villanueva after he was found guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service. So more on admin. Diba? Kasi otherwise, ang dapat mag-decision ito, diba, i-refer dapat sa Sandigan Bayan. Ombudsman Conchita Carpio said that dismissal order was approved after Villanueva and 9 others were found liable for the misuse of lawmakers' 2008 priority PDAF. The Ombudsman has directed Senate President Aquilino Coco Pimentel to implement the dismissal order against Villanueva. So, mga klira, ang dismissal ay galing sa Ombudsman, hindi sa Sandigan Bayan. Ombudsman investigators found that 10 June 2008, the Department of Budget and Management released 10 million as part of Villanueva's PDAF to be used for implementation of the agri-livelihood projects in the various congressional districts in region. Hindi Bulacan. Hindi Bulacan At that time, hindi to flood control project, mga kaklir, agri to. Agri-based livelihood projects in various congressional districts in Region 11. Okay? So, 2 days later, June 12, 2000, Villanueva requested
DA Arthur Yap, to release the amount to the National Agribusiness Corporation as implementing agency. So siya ang proponent, si Villanueva. Diba? Proponent siya. Now, in 19 June 2008, the Memorandum of Agreement was entered between YAP and the representative and the NAPCOR. To utilize the 10 million, the PDAF respondents purchased pechay, radish, sitaw, okra, hybrid yellow corn seedlings, liquid fertilizers, treasures from MJ Rickson Trading Corporation. Bumili mga seedlings. Sa mga fertilizer, the item procured were supposed to benefit the residents of the municipalities of Paktukan, Nabunturan, Tambongo, Bungabong, Napnapan, Mipangi, Anislagan, and Magsaysay in Compostela Valley Province. In-depth field validation and investigation na imbestigahan. Malalimang imbestiga. Napatunayan, mga clear, yung localities were not, yung mga lugar na sinabi ay hindi pala suitable for farming. Nako, Joel. Yes, as the vast majority of land is occupied by banana and coconut plantations. Not a single name in the purported list of beneficiaries was registered voter or resident of the province. Providence. Ano to? Parang ano din to? Piatos? Beneficiaries Piatos? Local officials attested and certified that no agri-based livelihood projects were implemented by AFPI. Hala. So yan mga, so yun yung reason. Okay, ito. Okay na tayo. Documents also disclose that AFPI had no financial capability to implement a 10 million project considering its measly capital stock contributions of 68,000 pesos. Ombudsman field investigators also found that the supplier MJ Rickson could not be located and its business address in Martinico Street, Malabon City, and could not be located in its address in Malabon City. Neither is the business entity licensed by the Fertilizer and Pesticide Authority nor registered with the Department of Trade and Industry. Nako, ito pinasok mo to, Senator Joel, ang bata-bata mo pa, no? Respondents were also found to have submitted fabricated and undated documents support, ghost project, hindi na nadala, such as accomplishment report, disbursement reports, acceptance reports, and liquidation documents. Now, the Ombudsman said Villanueva is set to face trial. May trial, di ba? Sandigan Bayan, for 2 counts of... Hindi na talaga nadala kasi nung mga nakaraan, nagawa na nila eh. Kaya tinuloy-tuloy nila ngayong sa bagong administrasyon. So, grabe. Alam mo yung scam na nangyayari ngayon sa dito sa ating administrasyon kay Bongbong Marcos. Talamak na eh, grabe. Kumbaga, parang ginagawa na nilang yung trabaho na rin eh. Which is, sila lang ang mayaman, sila lang kumikita. Sindikato eh, parang sindikato na talaga to. Kaya nakakalungkot nga lang, buti na lang, andyan ang Pangulo. Ang Pangulo mismo ang nagpa-imbestiga dahil nalaman niya na talagang talamak na ang korupsyon sa gobyerno niya. Of violation of anti-graft and corrupt practices. 1 count for malversation of public funds and malversation through falsification. So in other words, mukhang lumalabas dito in relation to this administrative case yung pinataw. Yung hinawakan ng ombudsman. Because the criminal case ay nasa Sandigan Bayan. Maliwanag yan, Also included in the charge sheet are former, ano kayo nangyari kay Yap? Villanueva staff Ronald Samonte, DA de Ladera, NAPCOR, Alan Habeliana, na kaya nangyari ito. Ito mga clean, hindi ako sigurado kung ano na nangyari dito. Hinahanap ko to kung meron, But, ang pag-usapan kasi natin, yung dismissal. Dismissal. Okay na tayo sa, case, kung bakit pinadismiss, Sige, panood ko ng konti sa inyo, Panoorin ko ng konti. Para maalala nyo to. Throwback. If you want to learn Villanueva
matapos mapatunayang guilty umano sa mga kasong grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service. Sinabi rin ng Ombudsman na haharapin ni Villanueva sa Sandigan Bayan ang mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Aaminin ko po na talagang nakapanggagalit, nakapanglulumo itong mga ganitong balita. Pero alam natin yung polling natin, kaya tayo narito. Yung 18,459,222 na bumoto sa atin, tingin ko hindi din masaya. Ayon sa Ombudsman investigators noong June 2008, magre-release sana ang Department of Budget and Management ng 10 milyong piso mula sa PDAF ni Villanueva para sa mga livelihood projects sa Region 11. Ipambibili umano ang pera para makapagtanim ang mga magsasaka ng gulay at makabili ng mga pataba at gamit sa pagsasaka. Pero napag-alaman na ang paglalaanan ng pondo ay mga taniman ng saging at niyog at ang mga benepisyaryo ay peke. Ang depensa naman ni Villanueva sa isinumita niyang motion for reconsideration sa Ombudsman, peke ang mga pirma niya at ang nakalagay sa dokumento ay buhay congressman siya, gayong sibak ang kanyang partido. Hindi naman po kapangyarihan ng Ombudsman na mag-dismiss, no? But again, that's the same. Uulitin ko po, nirespeto natin ang proseso at buo ang loob natin na makakamit natin ang justisya dahil alam natin na peke yung dokumento, peke yung signatures. Nagsimula ang mga kaso ni Villanueva noong panahon ni Senadora Naida de Lima bilang Justice Secretary at may control sa National Bureau of Investigation na siyang nagsampa ng kaso. You know, it's very difficult for me to comment on that out of courtesy to my colleague. Ibig sabihin ay nung rin ng Ombudsman through its own independent fact-finding investigation ay nagtaan ng the NBI findings. Kasi NBI ang unang-una nag-investigate niyan, di ba? Under my supervision. And then again, sa DOJ, pinag-report na lang po yan sa Ombudsman. Pinag-usapan din ng mga kapwa senador sa sesyon ang kaso ni Villanueva at nabanggit ng Senador Franklin Drilon at Tito Soto na walang jurisdiksyon ang Ombudsman sa Kongreso. Nagdesisyon naman si Senate President Coco Pimentel na pag-usapan muna sa Committee on Rules kung dapat pakipatupad ang order ng Ombudsman dahil may sinumite pang motion for reconsideration si Villanueva. Adrian, ayan. Ayan, yun ang pag-usapan natin mga Kira. Bakit sinil ba talaga? O tama lang yung pag-shield ng Senado dahil walang jurisdiction ang Ombudsman? Okay, wala na tayong pag-usapan doon sa case ha. Huwag na natin pag-usapan yung on the merits. Hindi tayo doon. Okay? Hindi tayo kakampi dito. Sa proseso tayo dito mga kakli. Okay. Kasi mga kakli, ito pakikita ko sa inyo ha. Kasi ang criminal case sa Sandigan Bayan. So lumalabas dito, administrative case, admin, na? Yung pinag-usapan dito, administration. Ya? Ito yung mga kakli. Gusto ko ipakita ha. Kasi disciplinary yun eh. Dismissal eh. Diba? Disciplinary action yun. So, lumalabas ito sa section 21 mga kakli. Ito ay, ayan na, ay Ombudsman Act of 1980. Okay? So, ayon dito sa section 21, yan. Officials subject to disciplinary authority and exceptions. Okay, paano maliwanagan tayo? The office of the Ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointed officials of the government and its subdivisions, instrumentalities, agencies, including members of the cabinet, local government, mga mayor, government-owned or controlled corporations, and their subsidiaries, except over officials who may be removed only by impeachment. So, Vice President, kasama. Diba? Yung mga constitutional body, wala siyang power doon. Diba? Or over members of Congress. At the time na desisyon si ex-ombudsman Conchita Carpio, lumalabas kasi na si Joel Villanueva was already a representative of party list. Congressman siya. Iba siguro ang kwento kung nahuli yan at the time na testaman siya. So, walang yung pagdidisiplin, pagtatanggal, removal from office. Part ito ng disciplinary authority. Diba?
Sa may mga penalties dyan. Administrative complaints, natin mga penalties, exceptions. Pero hindi kasi niya sakop ang members of Congress. Diba? Sana pa mga penalties dito. Preventive suspension, penalties. Ito, administrative proceedings ha. Okay. Administrative, the penalty ranging from suspension to dismissal. So this is administrative proceedings. Pag-uusapan natin dito dismissal. So kung administrative. So ayun na nga, di ba? Grabe itong ano. Noon pa lang dapat wala, hinarang na ng mga senador eh. Panahon pa ni Duterte to eh. Baga naharang na, wala na. So ibig sabihin may mga pinagtatakpan yun. So ngayon, ito nakakalungkot pa, di ba? Dapat itigil na yung investigation sa Senado eh. Wala namang nangyayari eh. Para lang sa akin may opinion. Dapat, ayan naman ang binuo ni Pangulo, yung ICI. Ayan ang ombudsman. Wala na. Hindi na lang mag-imbestiga. Kasi walang mangyayari pati sa Senado. Kasi maraming involved na eh. Kumbaga, magano na yan, magtatakipan eh. Kawawa lang ang pera ng taong bayan. Siyempre, bawat hearing, bawat ano yan. Session, may bayad yun. Ang session yan, wala namang nangyayari. Mauubos lang yung oras. Wala nagagawang magandang trabaho. Takipan lang sila lang. Lahat. Nakakalungkot lang. Kumbaga, dapat ito ngayong ombudsman na si Boying Remulla sana maungkat ito, bubuksan at mahatulan lahat ng mga dapat hatulan ng mga panahon ni Duterte na yung mga kaso tinago, pinagtakpan. So ngayon, sana suportahan natin ating Pangulo sa ating adhikain kasi hindi namang para sa sarili lang niya, para sa taong bayan niya, para sa ating lahat. Kaya mag-abang-abang tayo, mag-suporta natin si PBBM sa kanyang adhikain. Pati yung mga pagdasal natin lahat na maging maayos. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ito pong yung lingkod, Papa John TV. Humingi po ng kunting lambing. Pa-subscribe naman, tas pa-like, pa-share na rin. Para updated kayo every time na mag-upload ako. So maraming salamat mga sangkay. Bye-bye.